Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Iikot ang mga local government unit para mamahagi ng 5,000 pisong financial assistance para sa mga public utility driver. Itong sinabi ni Social Welfare Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao sa panayam sa Arangkada Balita. Paliwanag pa ni Dumlao ang mga LGU ang magdedesisyon kung saan gagawin ang payout sites. Ayon pa kay Dumlao, mababahagian din ang mga TNVS driver. Hinihintay na lang ang mga listahan mula sa mga iba't ibang asosasyon. Actually, ayan po, no, their respective local government units will announce po yung mga payout sites natin. That's the reason why we're meeting with the City Social Welfare Development Officers now, kasi mahalaga po yung magiging partisipasyon din ng mga local government units sa pag-identify ng mga payout venues, pag-organize at pagtiyak na maayos po yung pong ating mga payout venues and pag-disseminate din po ng information sa kanila pong mga constituents. Nilinaw ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francisco Saturnino I na may posibilidad ng rotational brownout sa bansa lalo na sa panahon ng tag-init. Pero nilinaw niya na magkakaroon ng brownout kung bigla ang magkakaroon ng shutdown ang mga planta ng kuryente. Sa ngayon ay hindi pa ito nakikita ni Juan. Inirekomenda din ng ERC ang sama-samang pagtitipid ng kuryente. Ito ay mangyayari kung mayroong malaking mga planta ang bigla na lang wala sa schedule na masisira at mag-outage. Kung magkaganito ay maaaring magkaroon ng rotational blackouts pero hindi pa naman ito nakikita sa ngayon. Humihiling ang Agriculture Department ng dagdag na budget mula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Ito ay para mapalakas ang kanilang fuel subsidy program para sa kwalipikadong mga magsasaka at mangingisda na apektado ng oil price hike. Sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na mayroong 10 bilyong pisong budget mula sa PAFF na magagamit. Naghain ang lakas CMD sa pangunguna ni late Representative Martin Romualdez ng panukalang ginhawa sa paghahanap ng Trabaho Act. Layo nitong bawasan ang mga hadlang sa pag-apply ng trabaho na madalas na kinakaharap ng mga bagong aplikante. Kabilang na rito ang mahabang pila sa pagkuha ng mga clearance at paulit-ulit na pagkuha ng mga dokumento sa iba't ibang employer. Sinabi pa ni Romualdez na dapat ay simple at mas mabilis ang unang hakbang ng mga Pilipino sa pagpasok sa trabaho. May kinabang aniya mga kabataang nagsisimula pa lamang sa kanilang karera. Sa panukala, limitahan ang mga dokumentong maaaring hingin sa mga aplikante sa mga pangunahing requirements lang. Ipagbabawal din ang paghingi ng mga original na civil registry documents tulad ng birth certificate bilang kondisyon sa pag-a-apply. Kasama din dito sa panukala ang paggamit ng QR-based verification sa eGov.ph system. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga.